Sa isang relasyon, may dalawang klase na nangyayari sa mga magpartner na naghihiwalay. Ito yung monkey branching and rebound. Sa monkey branching, madalas ginagawa to ng mga babae pero ginagawa rin naman ng mangilan-ilang mga lalaki na nung hindi pa kayo hiwalay or after nyo maghiwalay, meron na siya agad bago. Ito yung ginagawa ng mga babae na habang kayo pa at nagkakalabuan na, meron na siyang ini-entertain noon pa, pero tinitimbang na lang niya yung sitwasyon kung kailangan na ba niyang lumipat or mag-i-stay pa rin sa'yo. So, may nagaganap na cheating or may nangyayari na cheating sa monkey branching. So, dito naman tayo sa rebound. Ito naman yung after nyo maghiwalay, kakahiwalay nyo pa lang, pero may bago na siya agad. Ayan yung tinatawag na rebound. Kasi, hindi niya kayang mag-heal ng mag-isa. Kumbaga, walang self-assurance. Kailangan niya ng ibang tao para makamove on. In short, panakip butas. So, kaya meron din mga babaeng nagiging tanga at naluloko dahil dito sa rebound. Kumbaga, nakuha siya sa salita na hindi na inaalam na yung isang tao galing sa failed relationship na hindi pa nag-heal at siya yung ginamit para mag-heal yung nararamdaman niya. Kaya tinawag ito na rebound. So, walang cheating na nangyayari sa rebound. Pero sa monkey branching, may cheating na nangyayari. Madalas po talaga to ginagawa ng ibang babae na habang nagkakalabuan sila ng partner nila, mag-asawa man o mag-jowa, aminin nyo man na marami pong ganito. May nangyayari talaga na ganito. Bibihira na lang yung mga babaeng kayang mag-heal ng mag-isa. Gaya na lang ng sarili ko. Kahit ang tagal na hindi kami nag-uusap ng partner ko, never ko ginawa na mag-move on, na maghanap ng ibang kausap or magjowa ng iba. Nag-heal akong mag-isa, nagamit lamang yung cellphone ko, using music, watching videos, or dancing, o na mag-isa yung nag-vlog ng private para lang malibang. So, mas okay yung ganon. Kasi ang hirap talaga sa dalawa na yun eh. Rebound man o monkey branching, sobrang hirap po nun. Dahil, unang-una, hindi mo masasabi kung kailan ka makakarma or kung sino man sa malapit sa buhay mo yung makakarma. Ako, pasalamat na lang din ako dahil yung lahat ng masasakit na nangyayari, ako yung nakakaranas. So, mas okay yun sa akin kaysa mapunta sa mga anak ko or sa mga kapatid ko or sa family ko. Di bali nang ako yung maghirap, ako yung makaranas ng masakit or makaramdam ng sakit, basta wag lang ang family ko. Kasi ganun ko sila kamahal. Hindi ko muna sasabi yun ng harap-harapan, pero sa puso ko, lahat sila. May half sister, half brother, yung mga mismong kapatid ko, mga anak ko, especially sa nanay ko. Gagawin ko lahat. Tatanggapin ko lahat ng sakit, basta wag lang sila. Okay na yun sa akin. Dahil hindi ko kailangan maghanap ng bago or rebound, panakip butas, para lang maghilom yung sakit na nararamdaman ko. Kasi ako yung taong nakikita nyo lang sa mga video na masaya or minsan may kwela na pagsasalita, ganun. Pero sa personal, sobrang tahimik kong tao. Hindi ako mahilig makipag-usap, hindi rin ako pala kaibigan, pero hindi naman masama ugali ko. Kumbaga, mas masaya ako na mag-isa. Boring talaga yung buhay ko dahil sa Maynila. So, 'di ba, pag
sinabing nasa Maynila yung babae or lalaki, madalas nag-i-enjoy ang mga yan. Pasyal doon, pasyal dito, kasama yung mga friends. Pero ako, sa maniwala kayo o hindi, gamit lang yung tripod ko at saka yung cellphone ko, namamasyal ako mag-isa. Minsan, niyayaya ako ng mga kaibigan ko na pumunta doon ng Luneta. Diba yan kasi yung pinakamadaling pasyalan at pinakamalapit na kilalang kilala ng lahat yan. So ako, ayaw ko talagang sumama. Pero ang ginagawa ko, after nila ako ma-invite, pupunta akong mag-isa, tapos mamamasyal ako mag-isa, magtitake ako ng picture mag-isa gamit yung tripod ko tsaka yung cellphone ko. Kaya kung makikita niyo sa mga picture, bibihira lang na makita niyo may kasama ako. Siguro, ang tanging makikita niyo lang sa social media ko ay yung kasama ko yung mga kapatid ko, tapos yung ate ko, yung pinsan ko, yun lang. Pero yung mag-i-enjoy kasama yung friends, wala akong ganun. Boring akong tao sa maliban na lang kasi iba ako parang focus ako sa taong malapit sa akin. Gusto kong mamasyal, pero yung taong importante sa buhay ko, yung inaantay kong yayain ako, yung inaantay kong siya yung magsasabi na labas tayo, ganun. Pag yun ang sinabi sa akin, yung taong yun ang magsasabi sa akin, anytime, pwede. Pero kung mga kaibigan lang, no way. Hindi ako madadala ng barkada. Sobrang layo sa mga kapatid ko, sa mga kakilala ko. Kasi ako, kahit ano pang bisyo ng magiging kakilala ko, katrabaho, never talaga nila ako mahihila. Kasi actually, sa mga friends ko, merong, alam nyo na, may mga bisyo, tapos yung iba, laklak ng alak, sobrang pag-iinom ng alak, then gala, andun na, lahat na ng klase ng kaibigan, nagkaroon ako, pero never nila ako nahatak sa mga ganong gawain, and sobrang thankful ako dahil sila yung mga kaibigan na may respeto sa akin. Ganon man sila, pero malaki yung respeto nila sa akin. Kung magiinom sila or may bisyo nila, nasa tabi lang ako. Hindi nila ako pipilitin o hindi sila mangungonsensya. Ang tanging pinakikisamahan ko lang minsan pag kumakanta sila ng ganon, nag-video, okay. So, sometimes, pinagbibigyan ko sila ng isang beses. So, okay na yun. Basta mapagbigyan lang sila. Kasi ako, pag kumakanta, yung solo lang, ayoko ng daming kasama, gano'n. Maliban lang sa mga friends ko yun. Doon ko lang sila pinagbibigyan. Pero, except dyan, wala na. Hindi talaga ako mahihila ng kaibigan. Kasi, ewan ko, basta, boring ang buhay ko, boring akong tao. Masaya lang ako pag kasama ko yung taong mahal ko. Ganun lang. And, siyempre yung family ko. Kaya, kaysa naman makarma ako, alam niyo yung iwas na iwas ako sa karma, pero ako pa rin yung binabagsakan ng problema ng may problema. Feeling ko, dala-dala ko yung problema ng buong Pilipinas parang ganun. Kulang na lang, siguro nasa 70%, parang nasa akin na lahat yung problema. Wala sabi nila pagsubok lang yan. Oh my goodness, it's been 15 years na pagsubok, hindi na matapos-tapos. Kaya ngayon iniisip ko na lang na siguro nakakapit na sa akin yung problema. At saka especially sa pagkakaroon ng partner in life, like relationship, partner, asawa. So, pagdating dyan, ako na yung pinagpala sa kamalasan. So, wala na akong magagawa. Parang forever nang ganun siguro, binuhay na lang talaga ako para lapitan ng mga ibang tao, ganun. So, okay na yun. At least, nagpapasalamat ako na ganun ako at hindi ako nanluloko ng ibang tao. Sobrang blessed na ako sa ganung ugali ko, yung hindi ko kayang manloko.